At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isinapubliko ang video evidence na naglalaman ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte at President Kuting ng Norte Jr. Ano-ano ang mga detalye at reaksyon sa pangyayaring ito? Ayon sa mga ulat, ang nasabing video ay naglalaman ng mga pag-uusap ng pagpapakita ng tensyon sa pagitan ni VP Sara at PBBM. Ipinapakita ng video ang mga issue sa kanilang administrasyon na nagdudulot ng mga pagdududa at pag-aalala sa mga mamamayan. Ang mga kuha ay nagmula sa isang confidential meeting na ngayon ay nagiging sanhi ng matinding kontrobersya. Matapos ang paglabas ng video, agad na nag-react ang ilang mga miyembro ng gabinete at mga kaalyado ni PBBM. Sina House Speaker Martin Romualdez na ito ay isang malicious attempt upang sirain ang kanilang administrasyon. Ayon sa kanya, ang video ay maaaring binaluktot o konstekto ang nilalaman upang magdulot ng kalituhan sa publiko. Samantala, nagbigay din ng pahayag si VP Sara. Ayon sa kanya, ang paglabas ng video ay isang pangunahing atake sa kanyang integridad bilang isang opisyal. Dagdag pa niya, handa siyang harapin ang mga akusasyon at ipakita ang totoong kalagayan ng kanilang administrasyon. Sinabi rin niyang ang kanyang layunin ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Bilang tugon, isinagawa ng mga taga-suporta ni PBBM ang isang rally upang ipakita ang kanilang suporta sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Ayon sa mga nagtipon, layunin nilang ipakita na hindi sila nagpapadala sa mga negatibong balita at naniniwala silang ang mga ito ay bahagi ng mas malawak na agenda laban sa kanilang gobyerno. Sa kabilang banda, ang mga kritiko ng administrasyon ay nagsagawa rin ng mga protesta upang ipahayag ang kanilang pagdududa sa mga leader ng bansa. Itinaas nila ang mga isyu ng transparency at accountability sa mga opisyal. Ang mga protestang ito ay nagbigay diin sa pagnanais ng mga mamamayan na magkaroon ng mas mabuting pamamahala at serbisyo. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga diskusyon at debate hinggil sa mga pangyayaring ito. Ang tanong ngayon ay, paano ito makakaapekto sa kasalukuyang administrasyon at sa hinaharap ng politika sa bansa? At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na ang nakakaalam lang ay siya at hindi nga lumalabas dahil ganun daw siyang mapagkatiwalaan. Ano kaya itong video na ito? Very exciting itong video na ito. Kanino kayang iskandal yan? Sana naman wag dun sa mga lumba-lumba. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ikaw Ay, pag talaga. sinabi ko yung gender, alam mo na kagad kung sino eh. Naku po, patay talaga tayo. Ano masasabi mo dyan, ha? Secretary Abalos? Ano masasabi mo? Ikaw talaga. Anak ka ng tutsang kalabaw. Eto, malinaw pa sa malinaw na meron talagang video. Etong si VP Sara Duterte. Ang tanong natin, ano kaya itong video na ito? Yan o ang malupit nating tatanungin ngayon. Para ho natin maintindihan kung ano po yung video na yan, kailangan po natin mapakinggan yung konteksto kung paano ba ang pinag-uusapan nila at ano yung question at that time. Kasi mahaba po yung ihimayin nga natin yung presko ni Madam VP Sara at mahaba po, marami po siyang topic na pinagsasabi. Kaya nga sabi niya doon sa una, para hindi magulo per topic tayo para hindi tayo yung talon ng talon. Kung ano yung pinag-uusapan dito, biglang tatalon sa iba. Kung ano muna yung topic, yun muna ang pag-uusapan natin. At etong part na to, dito niya sinabing may video siya. Ano ba yung part na yon? Okay? At mamaya, meron akong hinala. Sasabihin ko sa inyo sa ending. May hinala ako kung ano yung video na yun. Pero ito muna yung konteksto ng video na yon. Ito. Ito yung tanong na yon, Malinaw ho, ito. Sorry, we know we have asked this to you a lot of times and we will be asking you this again. Kasi kagabi lang may sinabi si former Senator Trillanes ng articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mang impeachment, naririnig nila sa iyo daw po. So sorry, we have to ask you again. So, ang topic, impeachment. Okay? Impeachment ang topic dito. Okay? Impeachment.
kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para, But who's really behind it? meron akong mga notes ng quotes dito eh. Oh, yan na. Talagang Ito yun, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang At saka kahit ano pang deny nila, kahapon lang, after na nitong mga presko ni BP Sara Duterte, may balita na meron na pong nagtipon-tipon na yung mga salot sa lipunan ng mga makakaliwang grupo. At sinasabi nga nila, meron na silang dinadraft na impeachment. So, mas sa madaling salita, aminado na meron naman talagang impeachment. Kaya yung mga deny ng mga tatanga-tangang mga baguhang congressman, deny sila ng deny na walang impeachment, ang totoo, may nagdadraft na. Inamin na po yan ng mga Makatai Black. Diba? Inamin na po nila na meron na silang dinadraft na impeachment. Okay? So, hindi nila pwedeng i-deny yan. Tuloy. media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution, because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na... Nagigets ninyo? So, ganito usually dapat yung grounds muna. Ano ibig sabihin nun? Yung ginawa mo muna bago ka i-impeach. Okay? Meron ka munang ginawang dahilan na ka-impeachable. Ngayon, baligtad. Ang gusto nila mangyari, matanggal sa posisyon si BP Sara Duterte through impeachment, ang problema, wala silang ebidensya, wala silang dahilan para impeach, pero gusto lang nila. Kaya, naguhukay sila ngayon. Diba? Yan yung ginagawa nila, naguhukay sila, siya nga yung fishing expedition. Kasi nga, hanap sila ng hanap. Ano ba pwede nating gawing dahilan? Kasi gusto na nga natin impeach. Baligtad Dapat, kaya mo i-impeach ang tao kasi may nagawa siyang hindi maganda. O diba na maaring pumasok doon sa grounds for impeachment. Pero dito baligtad. Impeachment muna. Basta gusto ka namin matanggal. Ngayon, kaya nila ngayon pinasok yung confidential funds. Ito, nabanggitin pa ni BP Sara Duterte, yung ICC, na pilit siyang ipinasok kahit hindi naman walang nakuhang ebidensya si Trillanes. Pinilit din siya dito sa quote-unquote Quadcom na yung good governance na medyo may problema sa kanyang departamento, pati itong yung peking Solicitor General, naalala nyo? Kung hindi nyo pa naalala si Solicitor General, panoorin nyo yung nauna kong video dito. Kaya sila naguhukay ng kung ano-anong issue. Ay, dinaig pa si Torre. Pounds. And then yes, nagsalita kanina, sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko. Gets nyo? So sinasabi niya, may impeachment na niluluto si Franz Castro at saka si Trillanes, may nag-utos. Etong si tao. Pangalanan natin itong Jollibee. Kawawa naman si Jollibee. O si Jabi na lang, si Jabi. Pangalanan natin si Jabi. Etong si Jabi, siya daw yung parang pinuno nito. Okay? Si Jabi patandaan niyo yung pangalan Jabi. Yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya Hindi pa daw lumalabas yung pangalan ni Jabi sa hearing. Okay? So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. Pagka lumabas na daw yung pangalan niya, that's the time na magsasalita na siya. So,
iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Yun, isa lang daw. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Yun, nako po. Isa lang daw ang handler nitong tatlong ugak na to. Okay, si Ontiveros, si Trillanes, at saka si Franz Castro. Isa lang ang nag-uutos sa kanila. Ha? Mamaya magbibigay ng clue yan si VP Sara Duterte kung sino yung nag-uutos. Sino yan si Javi na yan. Tapos, si Franz Castro nga lang, dalawa ang master. Alam na natin kung sino yung isang master niya. Yung isa nasa bundok. Alam na natin yun, di ba? Kung sino yung sinusunod ni Franz Castro, pag siya nasa kamera, ginagawa siyang attack dog. At sino yung isa pang master ni Franz Castro, yung nasa gubat. Alam na natin kung sino yun, di ba? Alam na natin kung anong kampo yun. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Ayun. Isa lang ang handler nilang tatlo. Nako, isa lang. Isa lang. Grabing hininga yun, ha? Humigop talaga si madam, ha? Humigop ba yun o suminghot? Nako, madam. Malalim yun, malalim. Kasi ang dami niyo ng materials. Oo. Pag inubos natin lahat ngayon, Wala na. yung trabaho bukas. Tama, kawawa na yung mga vlogger. Sinasabi ni madam, wala na kayong istorya, isa-isa lang. Sa sobrang ang haba nung isipin nyo sa sobrang haba nitong presko na ito, ilan lang yung kinuha ng media. Kaya nga sinabi niya, wag nyo munang tanungin sa akin. Kasi ilan lang naman ang ilalagay nyo dyan sa news nyo. Oh, 'di ba? Ilan lang naman 'yan. So ubos na kagad pag sinabi ko na lahat. Oh. Mapilit ito mga mga ilang bayarang media. Sunod na araw, sa susunod na buwan, ano pang trabaho ninyo? Tama. Wala na kayong balita. Nagiging sarcastic na si Madam dito. Wala na kayong balita. Pag sinabi ko na ngayon lahat. O 'di ba 'yan lang naman ang habol ninyo? For the content kayo mga mainstream media. Si Madam kakaiba rin no? Ang cute niya mang asar. 'Di ba? Ang banateros pag nang asar nakakapikon Kaya ang daming pumipiyok Hindi totoo pag ang banateros, lalong-lalo na si Boss Dada. Si Boss Dada tsaka si Jay Guevara pag namikon yun parang mga animal talaga Nakakapikon ika nga Totoo, walang biro. Lalo na pag subukan niyo manood kay Boss Dada tsaka kay Jay Guevara pag namikon sila. Talagang pipiyok ka Oh, di ba? Totoo naman Ito, taloy. Buti to si VP Sara Duterte pang nang asar. Cute siya, di ba? Hindi. Alam niyo naman Oo nga naman. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Oh, alam niyo naman kung sino yun. Yan ang number 1 clue niya. Alam niyo naman kung sino yun. Sino yung gusto kong matanggal. Sino yung galit na galit sa akin. Sino yung gustong maging presidente? Alam nyo naman kung sino yon. Gusto nyo lang manggaling sa akin. Hindi ko magaya yun. Manggaling sa akin. Di ba? Iba talaga ang kakita nito ni Madam BP. We know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Gusto nyo lang manggaling sa akin. Ang galambing. Alam nyo naman, pinipilit kasi siya kung sino yun Alam nyo naman. Eto, tanong ko mga kababayan, alam nyo ba kung sino yun? Alam nyo ba kung sino yun? Yung, i-comment nyo dyan sa baba. I-comment ninyo kung sino yun. Pero mamaya na, kasi meron kasi siyang kwento kasi hindi pa kasi lumalabas, hindi ko. May kwento pa siya na hindi pa daw lumalabas. Yan ang clue. Okay? May hinala kasi ako Sabihin ko na ba yung hinala ko? Unya. Labas yung kwento. So, hindi pa daw lumalabas yung kwento. This was, I think it was 2 days ago, if I'm not, if I'm correct. This was 2 days ago. Between now
na ginagawa ko itong video, and that press con, anong kwento ang lumabas? Kasi sabi ni VP Sara Duterte, hindi pa kasi lumalabas yung kwento. Ako may hinala. May isang vlogger na very credible vlogger na biglang out of nowhere, biglang binalik niya yung kwento about Romualdez and Okada. Sa totoo lang, sa loob-loob ko nga, matagal na tong issue ah. Bakit ngayon lang niya ipinaliwanag ng malalim? Malalim yung pagkapaliwanag niya eh. Walang iba kung hindi si Madam Sas ang nagpaliwanag po niyan. Ang ganda ng kanyang paliwanag. Out of nowhere, biglang lumabas yung kwento na yon. Ang tanong, bakit? Bakit biglang lumabas yung kwento na yon? Ito ba yung sinasabi ni Madam VP Sara Duterte na hindi pa kasi lumalabas yung kwento? Siya po ba yung dapat maglabas noon? At nasabihan siya na ilabas yung kwento? Hindi ako sure. Wala akong alam. Wala po ako sa inner circle ni VP Sara Duterte. Pero if there is one person na credible maglabas ng kwento tungkol dyan, walang iba kung hindi si Madam Sas. Ito kaya yung kwento na yun. Nasabi nga ni VP Sara Duterte, antayin muna lumabas yung kwento. Tapos, may video. Yung video kaya tungkol ito doon sa panunuhol? Kasi remember, yung topic na to was from good governance na committee. Ibig sabihin ng good governance sa committee about corruption and good governance. Di ba? Ibig sabihin yung magandang pag-govern sa kanyang nasasakupang departamento o nasasakupang circle. Ito kaya yun na sinasabing may video ng nangyaring suhulan? Hindi natin alam. Yan lang po yung, kasi yan lang, isa yan sa mga lumabas na kwento after this press con. Tuloy. Sa Quadcom? Sa third hearing po ba sa good government po ba lalabas? O sa Quadcom? As a good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillian. Tungkol sa good governance, okay? Yes, yung O sabi good government. niya, mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect Yan. kayo? May iniintay ba kayong kwento tungkol sa inyo? Bago nyo ilabas yung video, ito yon. Ito ang sagot ni Madam. Na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Yon! Hindi about sa akin, about sa kanya. Question. Ako ito, tanong ko lang ha. Maaring mali ako dito, maaring mali ako ha. Sinasabi ko na po sa inyo. Hinala ko lang po ito. Kayo, magbigay ko kayo ng komento dyan sa baba. Yung kwento na kaya yun yung kasi about kanya eh. Remember, the Okada issue is about kay Tambi. Diba? Yung kaso doon. Tuloy natin. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. related sa kanya. May video pa yun eh. Ayun. Ayan na yung video. Hindi natin alam. Dalawa kasing hinala ko dyan sa video. Doon. Or since they're talking about impeachment, is may video about Tambi, Franz Castro, and Trillanes na nag-uusap na impa-impeach si VP Sara Duterte. So, yun yung dalawang pinaghihinalaan ko. Hindi ko sure kung alin doon sa dalawa. Minsan, mas matimbang sa akin yung about video na kinakausap ni Tambi si Franz Castro at saka si Trillanes about
impeachment. Kasi parang sinasabi niya tungkol sa kanya pero about sa akin. Ako yung topic. Doon sa Okada wala naman siya doon sa topic eh. Okay, kaya lang hinala ko lang din yun kasi lumabas yung kwento this period. Bigla lumabas yung kwento. Okay? Pero at the same time, pwede rin naman about the impeachment kasi ito'y tungkol sa kanya na nag-uusap sila pero about sa akin. Ako yung pinag-uusapan. So, mamili kayo doon. Option 1 tungkol sa Okada, option 2 tungkol dun sa impeachment. Okada, impeachment. Ilagay nyo sa comment sa baba kung ano sa tingin ninyo. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ayan. So, may video, hindi nga daw niya nilalabas. Siya lang ang nakakaalam ng video. So, inaantay niya na i-deny ng kampo ni Tambi na hindi niya inutusan yung mga tao na i-impeach siya. Baka, yun ang kanyang inaantay. Di ba ho? Baka inaantay niya, uy, i-deny ninyo na walang impeachment. Sa kampo wala kay Tambi. That's the time ilalabas niya ngayon yung video. Yun. Wala. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niyo naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, no, akin. hindi po. JC, Kung di mo alam, sabi niya. Di nyo alam kung sino pa ba? alam mo. Oh. No, we don't know. Oo, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ako yung may alam. Hindi, iba pa. Is this the pulburon video? Yung mga umaasa dyan ha? Sa pulburon video, hindi po ito yon. Linawin natin, hindi po ito yung pulburon video. Okay, linawin po natin ha, wala pong kinalaman si VP Sara Duterte sa pulburon video. Okay? Kasi mamaya i-connect na naman sa kanya yan eh. Wala pong kinalaman si Madam VP Sara Duterte sa pulburon video at hindi yung video hawak niya, hindi po pulburon video. Malinaw. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Hindi. din. Oo. Ano ba naman tanong niyan? Politician? Siyempre. Sino ba? Wala na bang question? Ano na ito? Ma'am, Fishing na ito. Fishing. Ma'am, yung topic na lang ng video about saan lang. Next question na. Kat. Maraming salamat. Next question, Jason. Ma'am, so sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry, Your Honor, dapat hindi ko ma-recognize. So ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nilang you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary tactics nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo, Sa totoong problema. ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these 3 years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Mula. Sinong tinutukoy niya dito? Yung Kamara. Yung Kamara, yung Congress, wala silang plano. Yung goal, ika nga. Sabi nga niya, in example niya, yung pagiging mayor niya, pag ikaw mayor, pag tungtong mo, meron ka na kaagad 3 years na goal. Ito yung mga legislative, ito yung mga ordinance, ito yung mga kailangang proyekto maayos. Ito yon. Sinasabi ngayon ni VP Sara Duterte dito, sila, yung Kamara, wala silang legislative agenda. Wala silang gustong mangyari na batas na may pasa. Iisa lang ang gusto nila, i-impeach si VP Sara Duterte. Kaya nga, ginagawang distraction itong si VP Sara Duterte para sa kakulangan ng trabaho nitong mga kongresista natin. Yung mga congressman, hindi nila ginagawa yung trabaho nila at ano ang kanilang
distraction. VP Sara Duterte, Alice Guo, Cassandra Ong, nililigawan yung dalawa, pambihirang buhay ito. Oo. Di ba? Ganon sila kawalang niya. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. Kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan diyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Yun. So kinokonek niya, wala silang pakialam dun sa accomplishment ng Kamara. Ang para sila maiboto uli, namimigay lang sila ng ayuda. Okay? So sa madaling salita, ganito ginagawa ng Kamara. They're not functioning well yung according sa kanilang job description, which is to make a law that would help the citizen ng ating bayan. Pero ang ginagawa lang nila para meron silang quote-unquote trabaho ay yung iniimbestigahan lang nila yung mga katulad niya ni VP Sara Duterte. Distraction, ika nga. Paano ngayon sila iboboto ng tao? Yan sinasabi ni VP Sara Duterte. Namimigay lang sila na namimigay ng ayuda. Pero hindi nila ginagawa yung talagang tunay na trabaho ng mga congressman to make laws o batas. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang sa amin yan, pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan kaagad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yun yung gamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo? Kita nyo? May landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yan, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para Goal, example nga po nito is goal-oriented. Dapat ang isang politiko. Kasi ganun daw siya bilang mayor. 'Di ba? Ginugol niya ito, goal niya, ito landmark project nila. Etong Kamara wala. Distracted sa ganda ni Cassandra Ong. Kaya na lang nagpapakit to mga dito kay Cassandra Ong at saka kay Alice Guo. Para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. So, Follow up. Other matters. oo, okay lang kasi inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you, kunin niyo ma'am. na lahat ng mga kailangan ninyo. Ma'am. Huwag lang about siya. Okay. Sino kaya siya? Ayan na yun, ayan o. So mga kababayan, eto malinaw na malinaw dito ha. Yung issue sa video na yan,